Hello guys, magandang hapon. So grabing init, init ng panahon. So dami nating kulang sa area, so tayo, kararating lang natin. So nag-assist muna tayo sa ating mga branches. So today is April 22, Tuesday. So okay, so ngayon 'di ba yung prediction ni Alexa na may mangyayari daw sa atin dito sa especially Metro Manila at magkakaroon daw ng ah, magnitude 8 na lindol dito sa atin. Excuse me. So, buti naman kasi mahal tayo ng Panginoon, hindi tayo pinabayaan. So, walang nangyayari sa atin. So, pasalamat pa rin tayo na hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoong Diyos. So, number one, isa lang ibig sabihin yun na dapat kung hindi ka pa nagsisi sa kasalanan mo, magsisi ka na. Pangalawa, at least once a week, kahit araw ng Sunday, araw ng pahinga. So, subukan nyo rin na magbisita sa simbahan para pagkain ng ating kaluluwa, busugin natin ng ating spiritual. So, pangatlo, so, yun lang. Binibigyan pa tayo ng Panginoong Diyos na makapaghanda. Kung darating man siya o hindi natin alam. Si Lord ang sasabi kung kailan o darating pa ba siya or hindi na. So, pasalamat tayo, walang nangyayari sa atin ngayon. Kasi alam naman natin na minsan nakakalimot tayo sa Kanya, pero siya hindi nakakalimot sa atin na dyan pa rin siya. Kahit paulit-ulit natin na nakalimutan siya. So, ano naman yan, during biblical times pa, ano pa yan, yung mga prediction na yan, andyan na yan. Di ba sa time pa ni, nung gumawa ng ark, di ba? Nagbigay na ng babala na maghanda. So, yung iba, binaniwala. So, yun ang nangyayari. Nung time sa nasako na, mabulaga na lang sila na ganun. Hindi sila nakapaghanda. So, yun din ang time na binibigyan tayo ng pagkakataon na maghanda. Paano ba tayo maghanda? Especially, number one, yung ating physical. So, nauna na tayo sa ating spiritual. Yung pangalawa, physical natin. So, wag natin kalimutan na, pabayaan yung sarili natin, maging physically fit tayo, mag-ehersisyo. Lalo pa sa time, grabing init. So, palakasin na natin ang ating physical strength in case na magkaroon ng emergency, magkakaroon tayo ng sapat na lakas ng loob para malabanan o makapagbigay ng tulong hindi man sa ating pamilya, sa sarili natin, sa ibang tao. So, number one, especially daming mga sakit ngayon. So, ako kahit sa mga video ko, nakikita nyo dyan, umiinom tayo. So, okay lang. Paminsan-minsan, wag naman araw-araw. At saka, drink moderately, hindi drink moderate hanggat may laman yung tindahan. Yung paunti-unti na kaya lang, pampakondisyon lang. Hindi naman maiwasan yan. Kailangan natin na ma-disinfect
yung ating mga lalamunan para pampakondisyon. So ano ba 'tong dini-discuss natin na ano, so itong Valley Fault natin, nag-umpisa 'to sa part ng Bulacan. Dadayan ng Remedios, North Sagaray, San Jose del Monte, Quezon City, part pa ng San Mateo at saka Rodriguez, madadaanan. So sa part ng Metro Manila, Quezon City, yung Marikina, Pasig, Makati, Taguig, Pateros, Muntinlupa. Tapos sa part ng Laguna is San Pedro, Binyan, yung sa part naman ng Cavite is Carmona, GMA, Silang. So sa part din ng dulo ng Laguna is cover pa ng Valley Fault natin ang Santa Rosa, Cabuyao at saka Calamba area. So ito mahaba to. Mahabang stretch na to na pag niyanig yan, kailangan natin maghanda na talaga. Kasi base sa survey ng PHIVOLCS. So sa base sa survey ng PHIVOLCS, tinatayang 35,000 or 35 to 50,000 katao yung mamamatay dito in case na hindi natin ito paghandaan. Especially pag nangyari ito gabi. Tapos mga 35 po to 50% yung mga infrastructure natin, buildings, tulies natin, yan yung dadapa talaga. Kasi ba hindi natin maiwasan may katandaan na rin. Kaya dapat natin ito paghandaan na hindi dapat ibaliwala. Mangyayari mo siya hindi, at least handa tayo. Kaya sa akin lang, yung mapapayo natin yan, may mga LGUs naman tayo na dyan, na nagbigay ng designated na evacuation. Pero doon sa amin, especially sa amin sa Imus, may evacuation center doon na sinubukan kong tingnan. Pero physically, hindi siya, unsafe siya na pupuntahan doon ng mata in case na magkaroon ng emergency. Kasi nga yung area na doon, may gilid, may malaking building, daming poste ng Meralco. Tapos yung gilid nun, medyo alanganin na ako. Kaya, ang the best talaga na evacuation saka natin safe area sa lugar natin ay yung open area. Maghanap tayo doon ng alam naman siguro ng mga barangay natin yan, yung mga tao dito, open area na wala siya halos hindi siya delikado na babagsakan ng poste o wala halos building. Kumbaga siya, open area. Kaya mas maganda talaga na isa lang alang natin yung safety rin kasi minsan hindi rin ng barangay yan na anticipate niya yung nila sa mga covered court nila, pero yung mga paligid pala puro poste ng Meralco, dami mga residential na matataas. So it's unsafe. Mas maganda pa rin yung open area na walang halong wala siyang makikitang mga obstruction, may mga kung anong mga makikita tayong babagsak. So safe, open area talaga. So pasalamat pa rin tayo na ito nga, safe tayo. So hindi na natin ma-predict yan, Diyos lang nakakaalam. So pa rin tayo, lang, trust in God. Kung yung ibang iba sa atin, dahil sa karangyaan, nakakalimutan na nila yung tumawag sa Panginoon.
magpasalamat pagising natin sa umaga. Nagpapasalamat ba tayo na humihinga pa tayo? 'Di ba? So, mga simpleng bagay na dapat natin huwag kalimutan at isailang-alang. Magpasalamat tayo palagi na hindi tayo pinabayaan ng ating dakilang lumikha. Kung ano man, regardless kung anong mga relihiyon man tayo o Katoliko o ano diyan o Islam man tayo, basta isa lang. Huwag nating kalimutan palagi magpasalamat at at least hanggang ngayon, safe tayo at humihinga pa tayo sa mundong ibabaw. So, yun pa rin. Huwag kalimutan pa rin nating maghanda at iba pa rin yung may alam. Kasi sa mabulagan na lang tayo na biglang may mangyari sa atin. So, hindi lang pinaghahanda natin yung lindol o big one. Ma-apply rin natin to sa mga disaster nangyari sa atin. Tulad ng may bagyo o iba pang sakuna. Kaya palagi yung kandaan pa rin natin yung importante dito. So, yun lang mga kasama at balik trabaho ulit tayo. So, keep safe everyone na lang at mag-ingat po tayo lagi lahat. So, ito pa pala, lastly, kung nagustuhan mo itong video na to kasi nagpapasalamat ako for ating 500 subscribers na tayo. Thank you po. So, kung sino pa yung hindi naka-subscribe, like and share ng ating video, so alam na. So, pindot na, pindot. Thank you po at mabuhay po tayo.